Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for today ay nasa Job chapter 1 verse 1. Sinasabi dito na may isang lalaki na nakatira sa lupain ng Uz na nagngangalang Job. Siya ay isang mabuting tao, sumasamba sa Diyos at umiiwas sa masasamang gawain. Ang pagiging walang kapintasan ay malapit na naiuugnay sa pagkatakot sa Diyos. Ibig sabihin, ang isang taong namumuhay ng walang kapintasan ay isang taong lubos na gumagalang sa Diyos, umiiwas sa kasamaan at namumuhay ayon sa kanyang kalooban. Mahalagang inuuna ang mga pagnanasa ng Diyos kaysa sa kanilang sarili. Ito ay madalas na inilalarawan sa pamamagitan ng halimbawa ni Job, na inilarawan bilang walang kapintasan at matuwid, natatakot sa Diyos at tumalikod sa kasamaan. Ang Diyos, ngunit sa halip ay may malalim na paggalang sa kanyang kapangyarihan at otoridad. Ang isang buhay na walang kapintasan ay isang aktibong pinipili na mamuhay ng matuwid, pagsunod sa mga batas ng Diyos at pag-iwas sa kasalanan. Sa aklat ni Job, si Job ay paulit-ulit na inilarawan bilang walang kapintasan at matuwid dahil siya ay namuhay ng isang buhay na pinarangalan ang Diyos. Kahit nasa harap ng kahirapan, ay lumakad siya kasama ang Diyos. Nangangahulugan ito na mamuhay ng isang buhay na walang kasalanan o maling gawain, na iniayon ang iyong mga pagkilos na may kalooban ng Diyos ay halos kapareho ng pagkakaroon ng malapit at tapat na kaugnayan sa Diyos. Ito ay nangangahulugan ang isang buhay na nakatuon sa pagsunod sa mga turo ng Diyos at pamumuhay ng matuwid, na itinuturing na tunay na diwa ng paglakad kasama ng Diyos. Hindi ito nangangahulugan ng pagiging perpekto, ngunit sa halip ay nagsusumikap na mamuhay ng matuwid sa moral at naaayon sa mga pamantayan ng Diyos, pag-iwas sa sinasadyang kasalanan at aktibong paghahangad na gumawa ng mabuti. Ang ibig sabihin ng kapuotan ng mga kasalanan at lahat ng kasamaan, ito ay lubos na hindi gusto at aktibong iwasan ang anumang anyo ng immoral o nakakapinsalang pag-uugali, na isinasaalang-alang na ito ay direktang sumasalungat sa kung ano ang mabuti at matuwid. Kadalasang may moral o spiritual na kahulugan, lalo na sa loob ng relihiyosong konteksto, na kung saan ay ang konsepto ng kasalanan ay sentro. Sa esensya, ang aktibong tanggihan ang kasamaan sa lahat ng anyo nito. Bagamat ang napupuot sa kasalanan ay nagpapahiwatig ng matinding pagsang-ayon sa mga maling aksyon, dito nangangahulugan ng pagkapuot sa taong nakagawa ng kasalanan. Ang ideya ay mahalin ang kasalanan, kaumuhian ng kasalanan, ang pagsusuri ng iyong puso ng regular sa isang spiritual na konteksto ay nangangahulugan ng paglalaan ng sinasadyang oras upang pagnilayan ang iyong mga loob ng mga motibasyon, pag-iisip at mga aksyon, upang masuri kung gaano kalapit ang mga ito sa iyong spiritual na mga halaga at mga turo ng Diyos. Mahalagang suriin kung ang iyong puso ay nasa tamang lugar at kumikilos ng may tunay na pagmamahal, habag at integridad. Madalas itong nagsasangkot ng madasalin na pagsisiyasat sa sarili at paghiling sa Diyos na ihayag ang anumang mga nakatagong lugar na nangangailangan ng pagtutuwid. Ito ay hindi lamang pasif na pag-iisip tungkol sa iyong buhay. Ito ay nagsasangkot ng aktibong pagtatanong sa iyong mga motibo, pagsusuri sa iyong mga reaksyon sa mga sitwasyon, at pagsasaalang-alang kung ang iyong mga aksyon ay hinihimok ng tunay na kabutihan o nakatagong pansariling interes. Kapag sinusuri ang iyong puso, mahalagang humingi ng tulong sa Diyos upang ihayag ang mga bahaging maaaring bulag mo at gabayan ka tungo sa positibong pagbabago.
Muli, ako ang inyong lingkod, Elijah Paul Jan Valdez at dito na nagtatapos ang aking daily devotions.